Gabi po. Malapit ng hating gabi. Ang pag-usapan natin ay yung pinakahuling balita patungkol kay Digong Duterte. Yung balita ngayon, naglabas po ng utos ang International Criminal Court na gagawin na ang pangatlo at pinakahuli na medical examination sa kanya. Dito, yung examination ito, dito malalaman kung talagang kung sa Tagalog pa, ulyanin na ba siya o hindi. At kung ulyanin na siya, malamang magmumosyon ng pauwiin na lang siya. O di kaya manatili lang siya doon na walang trial sa loob ng ICC na kulungan. So, yan po ang ano. Pero malaki ang posibilidad na lalaya siya kung lalabas sa pangatlong pagsusulit o pag-eksaminasyon sa katawan niya, at kung lalabas na talagang ulyanin siya, ay wala na magagawa ang ICC dyan. Hindi naman lang pwede i-convict at hindi pwedeng ibilanggo ang isang ulyanin. Kasi pag binilanggo mo ulyanin, edi yung ICC na rin ang gumagawa ng krimen na tinatawag na crime against humanity. Kasi ang crime against humanity, hindi lang po pagpatay. Yung pagbibigay ng torture na hindi makatarungan niya, no? Kagaya niyan, ulyanin ka na. Hindi ka rin pwede i-subject sa paglilitis kasi hindi mo na alam ang nangyayari. Hindi ka rin pwede basahan ng kaso kasi hindi mo alam, hindi mo maintindihan ang nangyayari. Kasi nga sa due process, sa ICC, mahigpit din sa due process. Sila ay mahigpit na pag sinasabi na due process ay kailangan alam ng akusado ang akusasyon laban sa kanya para makapagdepensa siya ng maayos. So, in this manner, may isa pang one step higher pa ang tinatawag na sistema ng ICC. Ang sistema nila ay kailangan yung prosecutor na lilitis sa kanya o mag-uusig sa kanya ay kailangan hindi bias. Kung ano lang ang ebidensya makita ng prosecutor, ayun na sila pwede. Sa makatwid, kapag ang prosecutor ng ICC makakakita ng ebidensya na pabor kay Duterte, ay obligado rin po sila na ipakita rin sa korte na mayroon palang isang ebidensya na pabor kay Duterte. Yan po yung utos ng Rome Statute. Yung ganong klaseng sistema ay wala sa Pilipinas. Sa Pilipinas, yung mga piskal, kung gusto niya magiging mahatulan ang isang akusado, wala siyang pakialam kung may makita siyang ebidensya na pabor sa akusado, hindi niya ibibigay. Pero doon sa ICC, na labag po sa tinatawag na due process ang hindi pagbigay ng piskal o prosecutor ng ebidensya na nakita nila na pabor sa akusado, kailangan ipaalam nila sa korte. Dito sa Pilipinas, wala yan, ha? O ngayon, ang nangyari, kung saan nangyari ito, nanggaling dito sa unang kaisipan din na sa Brady versus Maryland na decision ng Supreme Court of the United States of America. Na kung saan si Mr. Brady ay nagreklamo siya hanggang sa Supreme Court ng United States na nagsasabi palayaan siya dapat kasi may isa palang ebidensya na hawak ang district attorney na pabor sana sa kanya pero hindi pinakita nilabas kasi kalaban siya. So ngayon, dapat sa Pilipinas, hinuhop ko na mababago yung sistema sa Pilipinas pagdating dyan. At kung mababago ba dyan, yan na po yung pangatlong doktrina na aking naibahagi sa mamamayang Pilipino. Ang sabihin ko lang, dahil sa ganitong kaisipan ko, kung anong kaisipan ko sa likod ng lahat ng ginagawa ko, nakapag-contribute po ako ng doktrina sa ating bayan. Ako nagiging dahilan kung bakit nung naipanalo kong kaso, sa aking kaso sa Supreme Court, sarili kong kaso, sinampan po ako ng libel ni Mr. Ferdinand Hernandez na siyang congressman namin ngayon sa South Cotabato.
ay sinampa niya ko ng libel. Tapos, kini-question ko yan sa Supreme Court. Kini-question ko sa Supreme Court kasi cyber libel yun sa Facebook. At yung aligasyon niya noong February tsaka Abril ng 2019 daw na post ko sa Facebook. Ito rin po yung pinost ko na plunder case na kung saan nanggaling ang aking kung bakit ako na-disbar. So, ibig sabihin, itong panalo ko sa libel ay kung panalo ko, hindi ako nagsisinungaling. So, kung hindi ako nagsisinungaling, ibig sabihin, hindi rin ako pwedeng i-disbar kasi hindi ako nagsinungaling. O, yun po ang siyang contribution ko. At nagsampa ako at sinabi ko, sinampa ni Mr. Dinan Hernandez ang kasong libel o cyber libel laban sa akin noong December 16, 2020 na. Yung publication ay April tsaka February. So, ang tanong, dapat ba bang tanggapin ang kaso niya dahil lampas na 1 taon? Ang argumento ko, dapat 1 taon lang. At ang basihan ko ay, number 1, nasa Revised Penal Code, Article 90, na nagsasaad o nagsasabi na kung saan ang mga libel cases ay 1 year lamang pwedeng isampa sa criminal case o sa civil case. Pagkatapos, ang history o karanasan o kasaysayan nitong libel case sa Revised Penal Code, noong araw ay 2 years ang yung palugit na pwede mo isampa. At nung nagkaroon ng bagong batas, noong pagpasok na tapos ng Hapon, ay ginawa yung 1950s, ginawa ng 1 year ang palugit na pwede mo isampa ang libel. Yun ay sa libel now, hindi sa Facebook. Ang usapin naman ngayon, Facebook, kasi mayroon tinatawag na cyber libel. So, ang argumento ko, ang bagong cyber libel law ay hindi nagsaad, hindi nagsabi kung ang prescription, kung hanggang kailan pwedeng isampa ang kaso. So, yun, nanalo ako, kaya ginawa ng causing doctrine ang 1 year ang kaso, ang period na pwedeng isampa ang kaso. So, that's my contribution to the cause of press freedom and freedom of expression and freedom of speech sa buong Pilipinas. Kaya, huwag kayo matakot na mag-criticize sa Facebook. Kahit sino, ingat lang. Pero kung mag-criticize kayo sa official ng bayan, walang problema. Ang may problema kayo kung ang inyong i-criticize ay pribadong tao. So, yan pong aking contribution. So, dito naman, ito ang makikita naman natin ito sa kay Digong, lalaya siya kung, tingin ko lang yan, lalaya. Kasi hindi na siya pwedeng i-trial kung ulyanin na siya. Pero malalaman yan kung ulyanin na nga ba siya o hindi nitong pinakahuling huli at pangatlong examination na tinakda ng International Criminal Court. Lumabas kasi sa unang pag-examine sa doktor pa lang ni Duterte, lumalabas na partial, may impairment sa cognitive function niya. Ibig sabihin cognitive, pagkakaintindi ng kanyang isipan. Yung pangalawang doktor na itinalaga ng registry ng ibig sabihin clerk of court ng ICC ay halos ganun din ang finding na mayroon ding kaya lang hindi decisive. Tapos kinontra yan ng prosecutors. At ang nangyari ngayon, dahil kinontra, at nakikita naman ng International Criminal Court na may ibang doktor ng findings ay talagang medyo ulyanin na, nag-utos ngayon ang International Criminal Court na magsasagawa ng sa madaling panahon ng tinatawag na medical test. Yung medical test na yan, doon natin malalaman kung ma-confirm na ulyanin nga si Digong, lalaya na siya. Wala na akong ibang nakitang paraan para ikulong pa yung taong ulyanin. Ganun lamang po. So, ibig sabihin, given that, yan lang aking masasabi ngayon. Pero, ito ay baka mangyari kasi kapapanalo lang ni Duterte sa issue na kung palayasin ba sa korte si Attorney Karim Khan na siyang nag-prosecute sa kanya, dapat chief ng prosecutor ng ICC. Ngayon, ang dahilan niya kung bakit hiningi niya paalisin dahil noong
Pumupunta sila ni Trillanes sa The Hague noong araw, mga Abril 2019, 2017. Ito atang kausap na private lawyer. Private lawyer pa lang na si Attorney Karim Khan. At siya nag-prepare, nagtumulong sa kanila na i-sumiti kay Fatou Bensouda yung mga kaso. Kaya nagdulot ito na sa February 8, 2018 ay nagdesisyon si Fatou Bensouda na magsagawa ng preliminary examination. Kaya yan po ang participation dyan ni Mr. Karim Khan. At siya rin ang kausap doon. Tungkol ka doon. Padagdang pakiwari ko kasi wala na bang ibang testigo na pumunta roon, kundi si Bato-Bato lang at saka si Arturo Las Cañas. Siya rin siguro ang nag-assess kay Arturo Las Cañas saka kay Bato-Bato. So sabi ng ICC Appeals Court, kailangan tanggalin si Karim Khan sa kaso dahil nagkaroon na siya sa kanyang isipan ng bias. Kasi sabi ko nga kanina, hindi pwede magiging bias ang prosecutor sa akusado. Doon na siya makabase dapat sa ebidensya. At dahil bias na siya kasi siya ang nagsimula ng kaso, so pinagdududahan na ngayon ng appeals court na kaduda-duda ayaw nila na masira yung International Criminal Court sa mata ng tao. So, tinanggal siya. Kasi sabi ko nga kanina, may obligasyon kasi ang piskal, kailangan siya maging patas dahil may obligasyon siya na pag may ebidensya siya makuha, mahawakan na pabor kay Duterte, mayroon siyang obligasyon na ipakita sa korte na pabor ito kay Duterte. Okay? So, ganun lang po yung ating live sa ngayon para lang ma-update lang kayo. So, mag-shout out si Perny Pinto, Senior. Okay, si Helen Baguio, naimbang Rabii, Senior Tirador. So, gabi sa ibang bansa ka pala, Helen. Sa Maher Senti, Covenant on Civil and Political Rights Effectively Bind the Rome Statute. Okay, kaya ganun nga po yun. So, Maher Senti, process since he cannot be properly be given the right to be heard before, tama po kayo, tama ang kaisipan mo. Abogado ka ata, Maher, kaya intindihan mo kung ano nangyayari. The way you speak here, you are a lawyer. So, given the right to be heard before he may be condemned, it must be emphasized that the provisions on the Universal Declaration of Human Rights and international law. Okay, so nakapaloob po yan sa international, sa UNCPHR, United Nations Convention on Political and Civil Rights. Okay, tapos Maher Sinti, good evening, Sir Toto Tirador, to allow the former president to stand trial notwithstanding his fragile health and poor and mental health condition is to blatantly violate the essence of due process. Tama po kayo. So, Celso Atiliano, Idol, good evening, galing mo, salamat po. Si Ediso Wakaray Masita, okay. So, yan lamang po ang ating update may bibigay ko sa inyo. So, Ben Reclamador, naghati-hatian yung kayamanan ni Perardin ng mga lawyer. Ay, di naman. To inform you, Ben Reclamador, and I will repeat it for the 1,000 times or more, na ang abogado po ni Duterte na si Attorney Kaufman ay binabayaran po ng ICC ng 2 milyong piso kada buwan. So, wala pong gasto si Duterte dyan. Okay? Ganun po yun sa ICC. Ang mga akusado ay entitled pumili ng abogado na private at ang magbabayad ay ang ICC. Okay? Hanggang dyan lamang po at magandang yumaga kung si Kaper silapid pa. Hindi pa nahuli si Bantag hanggang ngayon. Kaya tinatawagan ko si Nartatis at acting PNP chief Nartatis because the PNP chief in reality si Nicolas Torre. Yan lang masasabi ko. Ay dapat hulihin nyo si Bantag para magkalamalaman na sasabihin ni Bantag kung may nagtaong nag-utos sa likod niya. Maraming